Yes, magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat mga ka-backyard. Welcome back dito sa ating channel sa Gigi Official TV. So ngayon pag-usapan natin mga ka-backyard ang isang request ng ating followers o subscribers na paano daw magsimula ng maliit na poultry supply. Yung isi-share natin dito yung ating experience o yung ating sariling sistema. So, yun mga ka-backyard, wala nang intro-intro. So, sa lahat ng mga nandyan sa abroad, mga nagtatrabaho, siyempre alam ko later on gusto nyo rin magnegosyo. At sigurado, o kaya, isa ito ang mga business na ito, yung poultry supply ang gusto nyo, no? So, ituturo ko sa inyo kung ano po yung mga step by step na dapat nyong gawin. Okay? So, number one mga ka-backyard ay kailangan nyo ng puhunan. Yan, tama po. Siyempre kailangan natin puhunan pag tayo po magnegosyo. Ano po? So, kaya dapat, ngayon pa lang, nag-iipon na po kayo, nagsisavings kayo. Kasi hindi habang panahon, nasa trabaho tayo o nandyan tayo sa ibang bansa para makipagsapalaran. Kasi later on, pagka tayo ay nagkaedad na, gusto pa rin natin magnegosyo. Okay? So, lahat yon babagsak din tayo sa pagnenegosyo. No? So, yun nga, number one is capital. So, pwedeng mangutang para i-capital. Pero dapat, maingat po kayo kung paano nyo gagamitin yung uutangin nyo. Kasi hindi naman po masamang mangutang, basta wag nyo lang pong hahayaan na ito po ay malugi. Kasi po, magkakaproblema. So, mas maganda siguro kung may puhunan po talaga kayo nakalaan. So, ako po, nag-umpisa ako sa puhunan na 60,000. Ano? So, bago yun, hindi muna natin pag-uusapan yung 60,000 kung ano yung mabibili. So, ito, ang pinakaunang kailangan natin is pera. No? Nasa sa inyo na kung paano nyo gawan ng paraan. Kung wala man kayong pera, hindi sapat, pwede nyo pong dagdagan, hihiram po kayo. Pero kailangan, mayroon din po kayong sariling ipon. Dadagdag nyo lang, kumbaga, yung utang. Okay, mga ka-backyard. So, pangalawa, mga ka-backyard, kailangan tumingin muna kayo ng location. Ano, mga ka-backyard? Hanap po kayo ng magandang location kung saan po kayo magtatayo ng inyong negosyo. Kung meron naman po kayo existing na bahay, basta alam nyo naman na malapit sa mga kabahayan, nasa highway, or re-renta po kayo doon sa mga mismong palengke or sa mga matataong lugar. So, katulad ng malapit sa munisipyo, yan, sa palengke, sa terminal, yan. So, yan yung mga the best na location mga ka-backyard. No? So, pangatlo mga ka-backyard, kailangan mag-survey muna kayo. No? Pumunta kayo sa mga backyard racer, sa mga nag-aalaga ng baboy, nag-aalaga ng manok, o kaya doon sa mga nagsasaka, ng mga farm, ano? Tanungin nyo po sa kanila kung ano po yung mga brands ng feeds na ginagamit nila. Tanungin nyo po kung ano po yung mga brands ng mga patukan na ipinapatukan nila. So, yun po yung mas effective talaga. Kasi bakit? Kasi kung nagtayo ka ng isang negosyo na poultry supply na ibang brand agad yung ginamit mo at hindi ka sumunod doon sa mga ginagamit nila, maaari pong matumal. So, matagal po ang benta pagka gano'n. Kailangan po kung ano po yung tumatakbong brand doon sa lugar ninyo. For example, ay Bimeg, Ultra Pack, or Uno Feeds. Kung ano po yung tumatakbo doon, yun po ang gamitin nyo. At tulad dito sa amin, sa lugar namin, Uno Feeds yung aking ginagamit. Kasi po, yun po yung ginagamit ng ating mga magbababoy. Okay? So, sa manok naman, sa Infinity, Thunderbird, at doon sa mga Chickser, sa mga mura, yan. So, kailangan nyo muna mag-survey mga kabakyard. Magtanong-tanong. Puntahan nyo mismo sa kanilang mga bahay-bahay mga kabakyard, no? Nang sa ganon, alam nyo na po kung ano yung mga bibilhin nyo na paninda nyo. Ganon din sa mga gamot, vitamins. Okay? So, yun mga ka-backyard, no? Number 4 na po tayo. Okay, number 4 mga ka-backyard. So, kailangan na natin mag-display.
o mag-open sa ating tindahan. So, gaya ng sinabi ko, alam nyo na kung ano yung mga bibilhin nyo. So, hindi naman kailangan na kumpleto na agad. Kung ano lang po yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga ka-backyard dyan, yun muna ang bibili natin. Kung kinakailangan tigi isang sako lang muna, basta't makompleto nyo yung mga pangbaboy at saka pang manok, yun po yung bibili nyo muna. Huwag po muna kayong bumili ng mga accessories katulad ng mga cage, ayan, mga feederer, waterer. So, to follow na lang po yan. Pero kung may budget naman kayo, medyo maganda talaga yung budget nyo, why not? Nabibili nyo na po lahat. So, kasi ang pinag-usapan natin dito ay maliit na puhunan o maliit na poultry supply. No? So, yun po. Magbebenta kayo mga ka-backyard. Magbebenta kayo. So, ngayon, panglima mga ka-backyard, kailangan mag-analyze po kayo. So, tingnan nyo po yung benta nyo araw-araw. Then, isulat nyo po dun sa papel. Every time na may bibili, isulat nyo po. Para ma-analyze nyo o ma-inventory nyo kung ano yung mga fast moving. Okay? Halimbawa, ang pinakamabilis ay pang manok ay Integra 3000. So, yun po ang pagpukusan nyo, damihan nyo. Okay? Ganon din sa mga pangbaboy. Kung ano po yung mabilis doon, yun po yung damihan nyo. Kung halimbawa, ang ginagamit ng mga kabarangay nyo, ang ginagamit nila ay grower na sila, grower stage na sila. So, ibig sabihin, ang bibilihin nyo po is mga grower. Kasi pagka bumili kayo ng mga starter, mga ka-backyard, maaring ma-stock lamang po yon. So, yun no? Kasi mahirap kapag ma-stock ang ating paninda. Pwede siyang masira, magkaroon ng mga amag, so malulugi. Ano? So, yun mga ka-backyard. So, 5 tips lang muna ibibigay ko sa inyo. Dahil hindi natin pwedeng pagsabay-sabayan ngayon kung ano yung mga strategies para lago natin agad. So, ang topic natin ngayon ay kung paano magsimula. Okay? So, ulitin lang natin mga ka-backyard. Una, puhunan. Pangalawa, location. Pangatlo, mag-survey kayo. Pang-apat, mag-display kayo. Kung ano yung mga kailangang display lang, yung mga kailangan lang, para hindi masayang yung puhunan. Then, pang-5, i-analyze nyo kung ano yung mga fast moving. Then, to follow, pag-uusapan natin, mag-comment kayo sa baba. Para nang sa ganun, mag-guide ko kayo araw-araw. Ano? So, sige na, tara na, simulan na natin. Kung may puhunan ka na dyan, 60,000, pwede na yan. 20,000, 30,000, pwede na yan. Basta't imamanage nyo lang ng maigi. At huwag kayong bibili ng mga hindi kailangan. So, yun lang mga ka-backyard. I-comment mo sa baba kung ano pa yung mga katanungan mo. Pwede nating sagutin yan gamit ang isang vlog o isang video na katulad nito. So, sana kung bago ka sa aking channel at nagustuhan mo yung ganitong uri ng usapan, share mo naman kapatid at huwag mong kakalimutan mag-subscribe. I love it.